may payabak, kaya katamungan, sumasa inyo na po ang Bida Central Luzon, mga pinag-uusapan sa bayan, social media at iba pa. At para po sa mga balita na dapat ninyong antabayanan at mga impormasyon na dapat ninyong malaman, ako po si Joe Salazar. Samantala, umabot ho ng halos 5 oras ang matinding tanungan at pagsisiyasat ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga sa pangunguna ni Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda sa ikalawang pagdinig sa umunay iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bayan ng Porac. Ipinatawag ang maraming local at national agencies sa ikalawang pagdinig. Kabilang narito ang Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fire Protection, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau. Kabilang din ang health insurance na Philippine Health Insurance Corporation, ang Pag-ibig Social Security System, maging ang Bureau of Immigration at syempre ang PAOK. Inimbitahan din sa pagdinig ang nasa business sector, kabilang na ang mga utilities tulad ho ng PELCO2, Angeles Electric Corporation, PLDT na may direct at indirect engagement sa iniimbestigahang Lucky South 99 outsourcing. Inusisa sa pagdinig ang mga kinatawan ng mga landowners, maging ang tumatayong presidente at major shareholder at incorporator ng Whirlwind at Lucky South 99 outsourcing na tinangging may kinalaman sa anumang operasyon o transaksyon, pero umaming nagpagamit ng pangalan kapalit ng mas mataas na sweldo sa kumpanya sa loob ng halos 6 na buwan noong 2019. Bukod pa rito, natuklasan din na hindi legal employer ang Lucky South 99 outsourcing base sa mga datos ho ng SSS Pag-ibig at ng PhilHealth. Nagbanggaan din ang mga datos ng Bureau of Immigration at ng Labor Department sa bilang ng mga foreign employees na nasa ilalim ng kumpanya. Higit 800 ang na-issuehan ng working visa ng Bureau of Immigration, habang 100 lang ang binigyan ng Alien Employment Permit o AEP ng DOLE. Muli ring napuna ang di umanay mga kakulangan ng lokal na pamahalaan para masugpo ang iligal na operasyon ng POGO sa kanilang nasasakupan. Matatandaang pinasok at hinalugog ng mga otoridad ng Lucky South 99 outsourcing compound na may 46 na building sa loob ng 10 hektaryang lupain na nakakasakop sa Barangay Santa Cruz, Porac, dahil sa reklamong love scam, human at sex trafficking, maging ng torture. Sa utos naman ni Pampanga Governor Dennis Dalda Pineda, makikipagtulungan ng provincial government at Pampanga Police, kabilang na ang Bureau of Immigration sa paghahanap ng ilang pang mga nakatakas ng mga foreign nationals sa mga niraid na POGO operations sa buong Pampanga, o partikular dyan ho sa may Porac, kabilang na dito ho sa may Clark Freeport Zone. Dagdag pa ni Vice Governor Nanay, hindi umano titigil ang probinsya hanggat hindi matukoy ang mga operators ng Lucky South 99 outsourcing. Dahil bukod sa danyos sa imahe ng lalawigan, hahabulin nila ang tinatayang nasa 50 million pesos na utang nito sa amilyar. Sa kaugnay na balita, natalakay po sa pagdinig sa Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang tila kakulangan umano ng koordinasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga lokal na pamahalaan kung saan may operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa POGO. Sa pagdinig kahapon, dumalo rin ang kinatawan ng PAGCOR at sinabi ni Pampanga Vice Governor Nanay na may mga naging pagkukulang din ng PAGCOR sa pag-abiso sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa nangyari sa Porac kaugnay ng operasyon ng mga POGO. Natuklasan din na ang lisensya na ibinigay ng PAGCOR sa Lucky South 99 ay para sa isang technical support lamang na pasok sa Business Process Outsourcing o BPO at hindi ang actual gaming na karaniwang ginagawa sa mga legal na POGO. Natuklasan din na ang lisensya ay para lang sa Thai Court Building, kung saan unang nakatalaga ang Lucky South 99 at ang iba pang mga gusali kung saan nag-operate ang Lucky South 99 ay hindi nabigyan ng lisensya. Ayon pa sa PAGCOR, site-specific ang pag-a-apply ng mga lisensya kaugnay ng POGO. Ibig sabihin, kailangan nakaspecify kung ilan at kung saang mga palapag ng isang gusali doon lamang maaaring mag-operate ang isang POGO.
Nais ding malaman ng Sangguniang Panlalawigan mula sa Bureau of Immigration ang bilang ng mga na-rescue mula sa mga sinalakay ng pogo sa Pampanga kabilang nasa loob ng Clark at kung ilan ang mga naipa-deport na pabalik sa kanilang mga bansa na karamihan o mga dayuhan na naipa-deport na nakaramihan ng mga Chinese national na nagtrabaho sa mga pogo. Ito ay upang malaman kung may mga kailangan pang hanapin ng mga otoridad na posible rin umanong nagtatrabaho pa rin sa ilang mga illegal na scam hubs. Hindi lang ho sa Pampanga, maging sa buong bansa.